Welcome back mga KDB, Delivery. Magandang araw sa atin lahat. Andito na naman tayo sa kwentong ibon at tips. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayon, yung pag-breed ng ibon hanggang sa mangitlog, magka-inakay, at paglaki ng inakay. Yung po pag-uusapan natin dahil breeding season na ngayon. Guys, breeding season na. Yung po ang ating pag-uusapan. Kaya sana panoodin nyo to hanggang dulo. Okay guys, ito po ang gagawin po natin dito sa una. Siyempre, pag may pares na kayong ibon, dapat po unang-una ay kondisyon ng ibon natin. Kondisyon. Kailangan natin kinukondisyon. Paano natin kinukondisyon? Sa tamang pagkain. Hindi dapat marami, hindi dapat kulang. Tama lang. Kung makakanap kayo ng cup ng takalan ng sagatas, pwede ho yun. Pero dapat kasi laki lang ng ulo ng ating alagang ibon. Yun po. Ha? Siyempre, guys, pagka nalaman na natin kondisyon yan, pwede na natin i-breed yan. Tapos natin i-breed yan, ayun po. Dahil tama na yung pinapakain nyo, okay naman yung pinapakain nyo, dapat yung mga vitamins tayo. Okay lang, kahit anong klaseng vitamins pwede. Kahit anong brand yan, basta't naka-vitamins. Talang vitamins ko, nagpapalakas ng immune system, nagpapalakas ng resistensya. Okay, kung meron pa kayong probiotic, mas maganda. Lagyan mo ng probiotic yung ating iniinom sa ibon. Pero dapat alternate, probiotic, vitamins. Yan po gagawin po natin. Maganda po yan para sa ating alagang mga ibon, mga alaga African lovebirds. Bukod doon, dapat po, pag naglalagay po tayo ng vitamins, hindi po dapat natatapatan ng araw yung vitamins natin kasi po nakapanis po yan. Mabilis po mapanis yan. Huwag naman natin papainumin ng panis ang iniinom nila, yung vitamins sila. Dapat hindi po sila matatapatan ng araw dahil mabilis mapanis ang vitamins. Ngayon po, kung ready na po tayo doon, okay na po yun. Papakain natin sa mga vitamins natin, kung ano yung bibigyan natin additive, probiotic, kung ano-ano. Okay, pupunta na po tayo sa pangitlog. Ngayon guys, pinakalimutan pala akong sabihin sa inyo. Kailangan po yung ibon nating i-breed dapat matured. Nasa tamang gulang, sa tamang edad. Kasi kung hindi pa matured ho yan, kahit condition ho yan, dahil hindi pa ho marunong maglimlim yan, hindi ho nila malilimliman yung kanilang itlog. Dahil unang-una, based on experience sa mga breeder, kailangan matured yung ibon na i-breed natin. Kasi usually, pagka first clutch ng ibon na hindi matured o tama pa lang yung gulang nila, hindi ho nagka-clutch po sila pero hindi ho naging successful ang pagbuhay nila o hindi ho nila nililinuman. Ayun po. Binibigyan ko lang po kayo ng tip, kailangan po matured yung ibon na aanuhin natin, i-breed natin sa tamang wastong gulang. Okay guys, pag kondisyon na yung ibon nyo, ganito na gagawin nyo para maganda yung pangingitlog nila. Ayos, maganda ang maraming initlog at magiging fertile. Bigyan nyo sila ng testing material. Okay, mga sanga ng malunggay. Putulin lang po nyo yung mga sanga ng malunggay sa isang laki ng palad natin. Ganyan, o kaya lagyan nyo ng kusot yung nest box nila. Opo, parang ganito po. Ayan. Yung ganyan po, ready to breed na po yung ganyan. Yan po sila. Kasi nagakot na ho sila kasi ginagamit ko naman malunggay. Sanga na malunggay, ayan po, nagakot na ho sila. Naglagay na sila sa nest box nila. Para sa paglalagay ng itlog nila. Kumbaga, nest nila, nest. Ayun. Ayan po guys. Ayan guys, pag may itlog na yung ating ibon, may itlog na yung ating mga ibon, ayan, gaya nyan. May 3 na po siyang itlog dito. Ayan. Ang gagawin naman po natin dito, hihintayin po natin yung matapos yung pangingitlog niya. Kung hanggang ilan ang iitlogin niya. Ngayon, kung natapos na, bumilang na po tayo ng 5 to 7 days para i-egg candling.
para malaman natin kung fertile o hindi fertile ang kanilang itlog. Ayan. O, wag po tayo silip ng silip, baka mabulabog natin ang ating mga alagang ibon. Wag mo natin lagi sinisilip. Kaya nga pinapabilang ko kayo, kung mga kalendaryo, lagyan nyo ng marka, yung petsa, kailan nyo unang nakita, at ilan na naging itlog. Kung hindi na naging itlog, bumilang na kayo ng 5 to 7 days para i-egg candling na natin. Malaman kung fertile o hindi fertile ang itlog. Okay? Tapos noon, magbilang na ako kayo ng 21 to 23 days kung fertile yung mga itlog. Mula nung nakita nyo mga itlog, magbilang na ako kayo ng 21 to 23 days. Malamang may pisa na ron. Okay? Kaya huwag po tayong silip na silip. Kailangan po, tingnan po natin maigi ang kanilang alagaan po natin ang kanilang mga itlog. Kasi mahirap po pag silip tayo ng silip. Ayan po yung magulang yan. Ayan po ang parents. Ngayon po, pupunta na po tayo sa may inakay. Pag nag-inakay na po. Okay. Ayan po guys. Pag kami inakay na po tayo, ganyan. Ayan o. Ayan yung parents nakabantay. Pag may inakay na po tayong ganyan, ang gagawin po natin, pag may nakita tayong inakay, maglalagay po tayo ng chick booster. Parang ganito po. Ayan, chick booster. Tapos, yung kabila po, dadamihan natin ang pagkain. Lalagyan na po natin sila ng birdseed, oatmeal at canary. Ayan. Pero mas marami syempre yung birdseed. Tapos lalagyan natin ng konting sunflower. Yun po yung ipapakain nila sa kanilang inakay. Ayan po. Ayan. Hanggang sa lumaki na ho yan, 1 month po tayo magpapakain ng chick booster. 1 month po yan. Pagtapos ng 1 month, tatanggalin na po natin ang chick booster at doon na po tayo mag-concentrate sa birdseed, sunflower seed, oat growth at canary. 1 month bang po to, 1 month. Ayan po guys, nakikita po natin medyo sumisilip-silip na po yung isang inakay dito. Pag napalaki na po natin ng ganito, ang ating mga sisiw, silipin po natin. Ayan o. Ito, gaya ho nito, may 4 na sisiw. Ayan, sisiw yan. Kasi patubo pa lang yung balahibo yan. Ayan. Kasi ang parents nito magaling bumuhay. Ayan o, 4 o. Ayan. Diba? Ayan. Maghihintay na po tayo dyan na unti-unting bababa po yung mga alaga nating sisiw na yan. Mga 1 month mahigit, 1 month, 1 week or 2 weeks. Yan, unti-unti na po silang matututong kumain mag-isa. Ayan. Pag natutunan po silang kumain mag-isa, diyan na po papasok yung mga 1 week lang ho, masa't marunong na silang kumain, kaya nang po nilang kumain mag-isa. 1 week lang po, pwede na natin silang ahunin. Tanggalin na po natin sila sa parents sila. Kasa't marunong na talaga kumain. Ngayon guys, kung marunong na siya kumain, ilalagay na ho natin sila sa fly cage. Ayan, ito gaya na to, mga batang ibon ho to. Sa fly cage na po sila. Pero kailangan ho talagang marunong kumain ha. Huwag yung hiwalay sila na hindi marunong kumain. Yung talagang alam niya ng marunong na silang kumain. Hindi pwedeng marunong lang, kailangan marunong lang. Para ho mabuhay sila pag nilagay muna natin sa fly cage. Dahil wala nang pong magsusubo sa kanila. At kailangan marunong na silang kumain talaga mag-isa. Yun po guys. Yan po. Tinuro ko po sa inyo step by step ng pagkukondisyon hanggang sa magkaroon ng inakay, hanggang sa lumaki ang inakay. Okay guys. Okay guys. Ngayon alam niyo na po paano mag-breed ng ibon. Tinuro ko sa inyo step by step. Wala sa conditioning, hanggang sa magka-inakay, hanggang sa lumaki ang inakay, hanggang sa maging ganap na ibon na. Okay guys, sana po may natutunan kayo. Huwag nyo sanang pabayaan o i-click nyo po ang like, share, at subscribe. At pindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat po at God bless. Sana po may natutunan kayo.